Sa video na to, ipapakita natin ang ilang mga ginagawa natin dito sa ating maliit na chicken farm at itutur ko na rin kayo sa ating farm. Maaga tayo gumising dahil magdadala tayo ng ating mga chicken. Mahirap kasi pagka tinanghali tayo, masyadong mainit at magkaroon tayo ng mortality. Ang mga manok na isasama natin ay Parawakan, Brahma. Ayan, pag mga gantong biyahe na may dala tayong mga chicken, hindi tayo mag-aircon. Bababa natin ang bintana kasi unang-una mabaho, kulob, tapos malakas sa mabaho kasi sa para hindi rin sila ma-suffocate at lamigin ng sobra at baka sipunin kung naka-aircon sila. Yan, sobrang ganda ng paligid. Ibinaba ko lang saglit yung mga manok, then pumunta kami dito sa kiskisan ng palay para kumuha ng ipa. Naabutan pa nga namin na nagkikiskis sila at napansin ko yung mga manok doon na ang tataba kasi pala yung mga nalalaglag na palay or darak kinakain nila. Magandang combination pala yun, na pag may kiskisan kayo, mag-alaga kayo ng manok. Tignan nyo, ang tataba ko kasi may mga nasasama dyan na durog na bigas, yun yung kinakain ng mga manok dito. Ang dami. Pagkatapos nyan, kumuha na tayo ng ipa, tinulungan na natin sila magbuhat. Ayun, maraming masasakay. Nakatatlo na dito. Dito tatlo na. In total nakakuha tayo ng 10 sako ng ipa. Yung iba na hindi pa namin kailangan, i-stock muna namin para pagka maulan, ilalagay namin. Ilalagay na natin dun sa mga kulungan natin ng manok. Nilagay ko na lang dyan yan kasi yung mga manok na yung kusang magkakalat nitong mga ipa natin. Yun, tignan nyo naman, yan ang stress reliever ng mga manok, pagka hindi sila stress, mataas ang productivity. Pagkatapos niya, nilagay naman namin itong sa Rhode Island Red pati dito sa aming Serama. Medyo naninibago, pero pagkatapos kumalkal ng isa, kumalkal na ang lahat. Andito tayo ngayon sa farm natin. So ito yung net na ginawa natin. Meron tayong gate dito. Chicken net lang po, ayan. Ganun itsura niya mula dito, yan, hanggang dito, tapos meron pa doon. So yan, dito yung magiging range ng mga pinakakakulan nating mga manok na sisiw pa. So pinawawalan muna hanggang lumaki. Kagaya nito, pinawalan natin to ng maliit pa, ngayon malaki na. So ito yung matudagwa natin. Dito yung mga darag native chicken natin. Ito sila, ayan. Tapos nandito yung Parawakan natin na puti, yung dala natin kanina. Pero itong nasa likod natin, ayan, ito yung mismo mga chicken coop natin. Nandito yung mga iba't iba nating breed ng chicken like yung Brahma. Dito yung Brahma natin. Yan sila mga Brahma. Pakita natin. Ayan. Pero meron si Rama. Ewan ko ba't may si Rama doon nandun. Nang Google, naka-range kasi yung si Rama. Then nandito yung mga Rhode Island Red natin. Ito sila, pakita natin. Yan sila. Tapos ayun, andun yung nung Rhode Island Red natin. Andun yung pinaka-range nila. So andun yung ibang Rhode Island. Tapos ayun yung isa. Naliligaw. Uy, ba't ka nandyan? So si Rama yan. Naipit yata. Puntahan natin, naipit yung isa. Yun, nakawala na siya. Okay na. Pasok tayo sa loob. Pakita ko sa inyo. Yung mga Serama naman natin, ito yung mga Serama. Naglalaro sila ng ipa. Ayan, malalaki na. Ayan, si Miss Tito, yun, matanda na sa atin yan. So ito yung mga Rhode Island natin. Ayan, may dalawa gate pass nito Pasok ako. Tapos may gate pass sila doon para makapag laro-laro sila sa labas. Yan yung labas nila. Yan, naubos na nila yung damo dito. Dati may mga damo dito, naubos na nila. Ito naman yung mga silky natin. Ito, papasukan natin sila. Pagkita ko po. Mga to, US silky to. Hindi to yung Chinese silky US. So sila, fancy chicken. Hindi sila lumalaki. Pero black meat din. Yan sila. Pakita ko po. Yan. So yan yung mga itsura nila. Kagaya na ito, isa na to. Puro balahibo yung ulo niya. Halos wala siyang mata. Ito siya. Ayan siya. So, ang itlog niyan, ganito lang kalaki. Maliit lang. Parang mas malaki lang ng konti sa Serama.
Ganyan kalaki yung itlog niya. Dito naman tayo sa range ng Brahma natin. Ito sila, naglalaro sila ng ipa kasi maganda ang panahon ngayon. Tapos yung mga ating mga ewan ko si Rama kung saan saan nakakapunta. Lumalayo. Hala, may nakapasok ditong isa oh. Yung paruwaka natin nakapasok dito. Inaaway siya siguro dun. Labas natin. Ito naman yung range ng mga Rhode Island natin na umiitlog na. Ayan, ito sila. Ayan yung range nila. Ito sila ngayon. Malalakas resistensya niya pag naka-free range. Tapos dito naman ako ngayon sa pwesto na itong mga pinapalaki nating mga sisiw. Pero malalaki na to ngayon. Ito yung chicken coop natin. Malalaki na rin to. Bibisitahin ko lang. Itong hen na to, saan galing to? Ang laki na. Ang laki na nung hen natin. Kailangan mailipat na to doon kasi ang laki na. Lilipat ko na yun doon. Kasi parang mga malapit na mangitlog. Nung nilagay namin to dito, sisiw pa. Ngayon malaki na. Ito ang range nila. Kaya katulad ng isang hen ng Rhode Island, laki na. Ito isama natin isa. Dalawa pala, malalaki na. Yan sila oh. Yun pa pala yung isa oh. 4 pala yung lumaki na. Ipapasok na natin pagka lipat na natin doon sa kasamang iba. Para sampahan na kung sakali. Dito naman tayo sa ating mga shamo. Ayun yung kulungan ng shamo natin. Pero naka-range sila sa lahat eh. Kung saan sila nagpupunta, doon yung mga manok ko. Layo nang nararating. Ayun sila, natakot sila sa akin. Ayun o. Ayun sila ngayon. Babalik sila doon sa bahay nila. Ito yung mga itlog ng ating Rhode Island Red. So harvest na natin ngayon. Ayan o, ayan sila. Dalawa dito, tapos dito merong 6. So yan, nilagay ko lang dito sa damit ko. Kasi hindi ako nakapagdala ng lalagyan. Ito. Ayan siya o. Nakakuha rin ako 2 itlog ng Brahma. So nagsisimula na ulit umitlog yung mga Brahma natin. Kasi nakaraan nung mga nag-uulan, nag-stop sila mga itlog. Ito naman yung mga paruwakan natin. Ito yung mga paruwakan na yan. Yan sila, black sila. So meron akong 2 dyan, spangle yung babae ko. Pero meron pa kaming nakawala dyan, naaway kasi nila, bulag yun eh. Tapos meron pa kaming pinalalaki doon na 3 babae pa. Tapos doon meron 2 babae, isang lalaki, parehas puti. Doon meron din ako mga extra rooster. Yun nga eh, puro lalaki kasi nilabas nung nakaraan. Kaya rooster madalas.